Mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang write-ups coming from ABS-CBN News. At ito nga po ay patungkol sa butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, last Monday ay nagkaroon nga po ng event or meeting ang butihing Mayor Vico Soto kasama ang isa sa mahuhusay na senador dito sa bansa na si Senadora Riza Hontiveros. Yun nga po mga kaparokya ang pag-uusapan natin ngayong araw po. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So sa mga hindi po nakakaalam, ang content po natin ay patungkol sa butihing Mayor Vico Soto at nagko-conduct rin po tayo ng online viewership ng dalawang noontime show, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Pero ang pag-uusapan natin ngayon mga kaparokya ay patungkol sa write-ups nga po ng ABS-CBN na kung saan ay pinatutungkulan dito ay ang butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, last Monday ay nagkaroon ng meeting ang butihing Mayor Vico Soto kasama si Senadora Riza Hontiveros. Itong dalawang politician na to mga kaparokya, pag nag-tandem to, solid na solid to. Pwedeng tibagin ang vice-presidente na si Sara Duterte. Nga lang mga kaparokya ay hindi pa po pwedeng tumakbo in a higher position ang butihing Mayor Vico Soto because of his age. Alam naman po natin sa Constitution ay hindi pa po pwede tumakbo ang may edad na wala pa po sa 40. So by that time, by 2028 ay turning 38 to 39 years old pa lamang po ang butihing mayor. But anyway mga kaparokya, yun nga po ayon sa inilathala ng ABS-CBN News, iginiit ni Pasig City Mayor Vico Soto na ang Anti-Political Dynasty Bill ay hakbang upang maiwasan ang pang-abuso sa kaban ng bayan at paggamit ng makinarya ng pamahalaan para sa pansariling interes. So napanood ko po mga kaparokya yung statement ng butihing Mayor Vico Soto with regarding nga po sa isinusulong nitong Anti-Political Dynasty Bill. At isa nga po sa sinabi nito mga kaparokya na para maiwasan niya po dito ang paggamit ng kaban ng bayan sapagkat naaabuso nga po ng mapang-abusong pamilya na nasa politika ang kayamanan or yung kaban niya po ng bayan. So maraming matatamaan mga kaparokya sa advocate na ito ng butihing Mayor Vico Soto. At mga kaparokya, sa sariling lungsod po nito sa Pasig ay ginagawa na nga po ang Anti-Political Dynasty Bill. At kung pumasa yan mga kaparokya, ang butihing Mayor Vico Soto lang talaga ang talagang gumagawa ng mga imposible. Meaning mga kaparokya, yung mga imposible ay ginagawa po nitong posible. Tulad nga po mga kaparokya ng transparency. Talagang ipinatupad nito sa lungsod po ng Pasig yung pagiging transparent ng kanyang pamamahala. Even yung anti-EPAL na hindi po magawa-gawa ng ibang lalawigan ang butihing mayor or sa lungsod Pasig ay nagawa na nga po ito. At ngayon nga po ito ang isa sa sinusulong ng mga namamahala sa lungsod po ng Pasig, ang Anti-Political Dynasty Bill. At kung mapatupad to sa nasabing lungsod ay pwedeng maapektuhan dito ang mga pamilya na nasa politika. Tulad niya po mga kaparokya ni Congressman Roman Romulo at ang pamangkin nito na nasa politika din na si Simon Romulo Tantoco. So may mag-give up if ever man na mapatupad
ang anti-dynasty or political anti-dynasty na isinusulong nga po ng butihing Mayor Vico Soto. So kung makikita ninyo sa picture mga kaparokya, ang larawan ng butihing Mayor Vico Soto at ni Senador Riza Hontiveros. So yung tandem na to mga kaparokya, kung pwede lang tumakbo bilang higher position si Mayor Vico Soto, Vice President or President, ay kayang tibagin nito ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Nga lang ay hindi pa nga po pwedeng tumakbo in higher position ang butihing mayor. At sabi nga nito mga kaparokya ay hindi nga po siya tatakbo in any position by 2028. So yun nga po mga kaparokya, ayon pa dito sa sinabi ni Mayor Vico Soto, hindi po ito laban ng isang pamilya, hindi po ito laban ng isang individual o isang politiko. Ang ayaw po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. So yun nga po mga kaparokya, kapag ang pamilya ay nasa politika ay magsasalit-salitan lamang po yan sa kapangyarihan at nagagamit po dito ang pera ng kanilang mga constituent, yung pera ng kanilang mga mamayan. Kumbaga, kaban ng bayan ang kanilang ginagamit dito. Hindi nila pera na personal. So talagang kaya isa ito sa talagang gustong ipaglaban ng butihing Mayor Vico Soto nang sa gayon ay hindi maabuso ng mga mapang-abusong pamilya na nasa politika. Ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan. The use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangangampanya nila. So yun nga po mga kaparokya, naaabuso ang mga taxpayers dahil nagagamit po ang perang ibinabayad po nila sa buwis. Kaya ito ang isa sa gustong i-recommend ng butihing Mayor Vico Soto, di lang po sa kanyang nasasakupang lungsod, kundi magawa po ito sa buong bansa. So yun nga po mga kaparokya, medyo mahaba po kasi ang video na napanood po natin with regard nga po dito. At isa nga po sa sinasabi dito ng butihing Mayor Vico Soto ay para mapagbigyan din po ang ilang individual na hindi kilala pero mahuhusay pagdating sa leadership. Kasi meron niya pong politiko na miyembro ng pamilya na hindi po magaling pagdating sa leadership, pagdating sa pagseserbisyo publiko. Nga lang ay nananalo dahil nga po nagagamit ang makinarya ng pamilya. Yun nga po mga kaparokya, totoo ang sinabing ito ng butihing Mayor Vico Soto. Merong magagaling na individual, nga lang ay hindi po sila nananalo o hindi po napagbibigyan sapagkat nagagamit ng pamilya na nasa politika ang makinarya na galing sa kaban ng bayan. Kaya dapat talaga maganda na maipatupad ito sa buong bansa nang sa gayon ay maiwasan po ang korupsyon dahil dito po nag-i-start ang korupsyon. So grabe ang ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto dito sa ating bansa. Hindi lang po sa kanyang nasasakupang lungsod, kundi sa buong bansa. Una niya na pong pinatupad ay ang anti-EPAL na talagang kapag merong pinagawang proyekto ang isang lungsod ay talagang hindi po makikita ang pangalan nito sa mga proyektong ginawa nga po ng pamahalaan lungsod. At of course, yung transparency or talagang yung mga proyekto na ginagawa ay talagang sinasabi nito kung magkano ang halaga at kung ilang buwan ginawa. Talagang transparency sa lahat nga po ng transaksyon ng gobyerno o ng pamahalaang lungsod. At ngayon po mga kaparokya ay yung anti-political dynasty na gusto nitong ipatupad sa kanyang lungsod.
Bukod tanging si Mayor Vico Soto lamang po ang public servant or politiko dito sa bansa ang gustong magsulong ng ganitong batas sapagkat gusto nitong mapaganda ang sistema ng politika dito sa ating bansa. Knowing naman na napakapangit ng politika dito sa bansa at maraming mapang-abusong mga pamilya na nasa politika. Kaya sobrang ganda ng gantong sinusulong ng butihing Mayor Vico Soto at ng butihing senadora na si Riza Hontiveros. So grabe mga programa, mga proyekto na gustong gawin ng butihing Mayor Vico Soto sa kanyang lalawigan. Hindi lang po yan mga kaparokya, marami pa pong programa, infrastructure, healthcare, education, lahat po yan ay mga top priority ng butihing Mayor Vico Soto. Pero ang pagsulong ng ganitong batas ay napaka-imposibleng gawin dito sa Pilipinas. Pero ginagawa na nga po ng lungsod niya po ng Pasig. Kung mangyari yan mga kaparokya, sila lamang po ang kauna-unahang lungsod dito sa bansa na nagpatupad ng anti-political dynasty law. So grabe, talagang napakahusay ng butihing Mayor Vico Soto when it comes in governance. Talagang purong serbisyong pampubliko talaga ang pinapatupad nito sa kanyang mamamayan, sa kanyang mga constituent. At lead by example nga talaga ang butihing Mayor Vico Soto. Talagang hahangaan mong tunay sapagkat ang ginagawa nito ay hindi para sa kanyang pangsariling interes lamang, hindi para kanino lang kundi sa taong bayan. Saludo po tayo sa mga hadikain at mithiin ng butihing Mayor Vico Soto. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? So hanggang dito na lang po tayo. Magsilingat po tayo palagi. Thank you and God bless.